Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guys, Mama Sigrid channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tignan na ito nang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dahil maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for this sign of Pisces. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's a Page of Swords. Now, being curiosity, may mga bagay na parang gusto mong malaman. Now, may mga bagay na kailangan mo rin tuklasin at unawain. Ano man yung bagay na nangyari behind the scenes. So, marami ka pang bagay na dapat madiskubre at mapag-aralan. And there's something, guys, with the King of Cups. Now, there's something devoted and supportive person. May taong sumusuporta at ginaguide ka na para dyan sa ginagawa mo or para magtagumpay sa buhay mo. It's either your father, your brother, your uncle, or your lolo. No? There's something very masculine. No? Very masculine na tao dito na maaring ginagabayan ka, no? Sa bawat gagawin mo. There is something the lovers. No, at the same time, meron dito about sa relasyon. No, maaaring yung person mo is very devoted and supportive sa'yo. No, maaaring sinusuport at ginagabayan ka sa bawat desisyon, sa lahat ng bagay na gusto mong gawin, bagay na gusto mong tuparin, maaaring siya ang gumagabay sa'yo. At talagang, no, parang tinutulungan kanya para maging maganda ang iyong sarili or negosyo hanap buhay nyo. And there's something guys with the Three of Cups. Now there's a celebration coming in. Now there's a lot of parties. Maraming dadaluhan na party. There's something happiness, family gathering. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Matuto tayo maging mahinahon guys. Now wag kang maging aggressive. So slow and steady lang ang atake mo. No, pag-isipang mabuti bawat decision mo dahil baka mapasok ka, baka mahirapan ka at the end of the time. So, baka itong decision mo ay maaaring magdadala sa ng problema. So, kailangan pag-isipang mabuti. And there's a need of course, you need to moving forward. Kailangan mo rin talaga mag-move on na or makawala dyan sa lugar o sitwasyon na kinasasadlakan mo. Marami ka pang bagay na dapat matuklasan dito or may mga bagay ka pang dapat malaman. So, unti-unti mo na itong matutuklasan. There's a Page of Swords. Represent guys with a world card. Now, there's a travel, success, accomplishment. No, sa mundong ginagalawan mo, marami ka pang bagay na matututunan at malalaman. No? At itong mundong to ay maaaring babaguhin ang ikot ng kapalaran mo. Parang there's something, a new horizon or there's a new era. Iba yung atake ngayon eh. No, iba yung nakasanayan mo sa maaaring magbunga ng panibagong mundo sa'yo. Now, there's something guys with the Four of Swords. So, kailangan mo ng pahinga. Maaaring nag-overfatigue kayong dalawa na person mo or maaaring nananaginip ka. No, maaaring there's an ancestor guides na pumapasok sa panaginip mo kung sino ang tumutulong at gumagabay sa'yo. There's the lovers, represent with the Five of Cups. No, meron ditong realization. Oh my God, may gayuma ako na na-sense. Oh my goodness. Okay, so kaya rin na para pumapasok to sa isip mo, tong tao na to, no, ay maaaring
isang hudyat na kailangan mo mag-pay attention na may related at spiritual difficulties like gayuma, no, or palipadhangin na sumisira sa inyong isipan ng person mo. Kaya parang there's a back and forth, no, sometimes guys, sometimes talaga nagiging kayo, no, parang immature, parang nagtatalo kayo, some of nowhere, wala naman dahilan, pero pinalalaki. So, nagkakaroon ng realization din. At some of you guys, maaaring naghiwalay. So, there's a possible na maaaring tumatakbo sa isipan nyo, sa panaginip nyo siya. So, there's a possible na kailangan nyo talaga mag-pay attention dahil maaaring nagkakaroon ng realization dito, ganon. And there's a Four of Cups. No, pag-isipan mabuti bawat action and decision. At the same time, no, umiwas kayo sa pagtanggap ng pagkain. There's an offer. Nakikita nyo, there's an offer. Mag-ingat kayo sa pagbibigay ng pagtanggap ng pagkain, no, dahil yung mga bigay na yan ay maaaring, yun nga, no, may gawa po ng gayuma or maaaring dinasalan or inorasyonan, ritualan, no, para gayumahin ka o yung person mo. There's a Three of Cups. Ibig sabihin, there's a third party, family-related, friends, or co-workers at the same time environment, no? Nasa paligid mo lang yan. And there's an Empress card. Now, there's a revert. No, maaaring ito din yung part na baka kaya hindi ka magbuntis. No, there's a possible na unti-unti mo nang matutuklasan yan at mabubuntis ka na nga. No? Talagang matutuklasan mo at malalaman mo na paano maputol at matuldukan to. And there's a Queen of Wands at confident. Lakasan mo ang loob mo. No, kailangan mo makawala dyan from toxic environment and toxic people. No, isang paraan na kailangan gawin mo yan para maging maganda na ang ikot ng kapalaran at buhay mo. So, let's see, there's a strength with confidence, there's an impostor. There's a two personalities, something like that, na parang dalawa ang mukha na ipinabahagi sa'yo. No? There's an impostor at there's something good. So, kumbaga, hindi lahat ng magandang ipinapakita sa'yo ay maganda ng intensyon. So, kailangan pag-ingatan mo ito. And there's an Ace of Cups. Ibig sabihin ng person mo is very devoted or maaaring kaya ginayuma ka or yung person mo ay maaaring malakas ang tama sa'yo or sa person mo. No? Maaaring may gusto to. No? There is something with the King of Pentacles, security, magkaroon ka ng seguridad sa inyong relasyon. No, wag ka na nagpo-post by social media kaya iinggitan ka ng ninuman. No, talagang maraming nakatingin sa inyo. And there's a Five of Wands. So, yun nga, nagbigay komplikasyon or there's a competitors. Meron talagang naglagay dito na para magkaroon kayo ng conflict ng person mo. So, talagang ginayuma at sinira ang inyong relasyon. And there's a Two of Cups. Now, there's a partnership. Some of you guys, meron na kayong bagong pag-ibig or maaaring nag-entertain ka na ng new person or you're dating for someone na maaaring siya na yung parang makakasama mo talaga for good. Now, at the same time, there's a Ten of Cups with a happiness at the end of that time, magiging masaya at magiging maligaya ka dito. So, parang sinasabi sa akin dito na parang itong past person mo, ay maaaring pumapasok pa rin sa panaginip mo, no? Pero may person ka na ngayon, no? May bago na ka ng pag-ibig o love life ngayon, no? At yung mga bagay na kailangan mo gawin is to let go and surrender, no, to the divine, dahil itong bagay na magbibigay kaligayahan sa iyo ay something genuine. Now, for the outcome, there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Aanihin mo na. Ano man yung bagay na yung pinagpaguran, pinaghirapan, ano man yung bagay na pinagdaanan mo, eto na yung susi para maabot mo to. And there's something, guys, with a Six of Swords, there's a transition. Unti-unti ka rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka na, makakawala ka pa, naaring gumanda na ang takbo ng iyong relasyon at ng iyong buhay. There's a Two of Swords na nagkakaroon ka ng difficult decision dahil kumbaga nagkakaroon ka ng realization na yung person mo maaaring bumabalik sa'yo. So, nahihirapan ka mag-decide. And there's a Four of Pentacles. So, proteksyonan mo naman yung bagay na meron ka. So, ibig sabihin, kumbaga kung ano naman yung bagay na priorities mo ngayon, yun yung kailangan mo una ng pansin. And there's a Knight of Wands. No, napakalapit mo na para mag-succeed, para magtagumpay. So, kailangan mo magtiyaga sa kung ano naman yung bagay na meron ka, sa ano naman yung bagay na hawak-hawak mo, pag-ingatan mo ito. And additional messages for the outcome, there's a Seven of Wands, protection. Proteksyonan mo ang sarili mo, shield yourself, set a barrier or boundaries, nang sa ganun hindi ka mapasukan ng kahit anong negativities. No, dahil magiging maganda na ang daloy ng buhay mo. Matutuklasan mo lang kung ano yung naging sigalot sa nakaraan mo, pero ito ang pagtuklas na magiging maganda ang buhay na tatahakin mo. So, let's see what is additional messages. With an angel spirit. Pagdating naman tayo sa
finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo guys, no? Pagdating tayo sa finances and career, love life, at kalusugan. So, before anything else, guys, mag-shuffle lang ako ng very light. No? Para mas pasabog, bulabog, diba? Alamin na natin yun, guys. Okay. So, there is something, the Six of Pentacles. Pagdating sa finances and career, magtutuloy-tuloy na raw ang about sa finances mo. Na magiging magaang na ang pasok ng pera sa'yo, makakaluwag-luwag ka na, no? And there's a Eight of Swords. No, there's a lot of toxic and negativities around you. Isa sa bagay na nagbibigay negative dito ay nasa paligid mo. It means, hindi siya, kumaga inggit at selos ang nangyayari. Ibig sabihin nito, nasa side mo lang ito, no? It's either kapitbahay mo to or kaibigan mo or kamag-anak mo. Ang sumisira ng iyong plano at pangarap. And there's something, the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, some of you guys, matutupad na yung mga pangarap mo. Unti-unti mo nang maaabot ito. Ano man yung bagay kahilingan mo, ay maaaring magbibigay kulay na or bibigyang kulay na hindi lang drawing, hindi lang kumbaga, ngayon ay maaaring to pa rin na. And there's a Justice card, si Justicia. Ano man yung bagay na ginawa sa'yo pagdating sa finances, huwag ka mag-alala. Now, there's a karma. Now, what goes around comes around. And of course, there's something to face their consequences. No, harapin nila ang kabayaran sa lahat ng bagay na ginawa sa'yo. No? Parang bumagal man ang pasok ng pera sa'yo, nagkaroon man ng mga problemang na may related about sa material things, about sa pera. Huwag ka mag-alala. Mararamdaman at mararanasan nila yan. And there's something, guys, with a moon card, a truth reveal. So, lahat ng bagay na ito i-reveal sa'yo, lahat ng bagay na ito matutuklasan mo, malalaman mo, lahat ng bagay na ito ay maaaring magbukas sa kaisipan mo na isang parte ng buhay mo ay maaaring matapos, no? Yung kahirapan, problema, na dahil parang papalayain mo yung sarili mo sa negatibong mundo. Parang pinapakita dito na maaaring makikilala mo na siya, no? Sila sa panaginip mo. And there's a hyphen. There's an education. There's a lesson learned. Matuto ka ng dumistansya sa kanila. Kilala mo na to. Tumbok mo na. Sa love life, there's another cause. So, I told you, may apology. No, may apology at the same time, there's something an offer for high-level commitment. No, may magpo-propose dito at the same time, meron ditong hihinga ng tawad. No, may babalik from the past and there's an Ace of Pentacles. There's a big shot, a big money coming in at may malaking offer na paparating. May malaking perang darating na related about sa pera. Ibig sabihin itong tao na to ay may swerteng taglay din na maaaring gumanda ang hanap buhay o negosyo nyo, kung talagang magkakaroon kayo ng collaboration or partnership, and there's a death card. No, maaring may mga bagay na natapos na at maaring magsimula na. No, there's a transformation. Malaking pagbabago ang magaganap sa pagdating sa relasyon or pag-ibig mo. There's a transfer. Talagang sinabutahe. No, tinraidor at pinili talagang tinapos. Parang there's an unfinished business. No, pero ganun talaga. No, parang may bagay na hindi natapos pero hanggang dun na lang. Hindi na pwedeng pang ibalik pa or parang i-continue yung relationship. And there's a need of with a breakthrough. At maaaring may bagay na magliwanag na sa isipan mo or sa isipan ng dati mong person. No, maaaring magliwanag na sa kanya na may gayuma talagang involved. And there's a kaya parang nagbago yung utak, yung isip. Ngayon parang lumiwanag at naalala ka na niya, na mahal ka talaga niya. No, nagkaroon siya ng realization sa lahat na nangyari. Pagdating sa kalusugan, this is something that Ten of Wands, no? Maring unti-unti nang gagaang, no, ang lahat ng bigat ng mga yung pinapasan. No, makaka-recover ka na. Kailangan mo talaga lumipat ng bahay, no, or lumipat ng trabaho. The very toxic talaga. There's a Temperance. This is the perfect timing for you. Na ito na yung tamang panahon, na tamang pagkakataon na para makaalis ka na dyan, makawala ka na dyan. There's a The Hangman, kaya ka rin lutang, no, balisa, di mapakali. No, there's another kumbaga nagkakaroon ka ng sleepless night anxieties. No, that because of that person. No, talagang ginugulo ang utak mo para mawala ka sa concentration, sa focus. No, para hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo sa trabaho mo, sa negosyo mo. No, talagang nilulutang ka. There's a Nine of Pentacles. Kasi alam nila na you have a potential for abundance. Huwag ka mag-alala kasi magiging maganda kalusugan at kalagayan mo na dito. Gaganda ng pakiramdam mo. There's a Four of Wands, 11-11 with the twin flame energy.
No, there's something as soulmate talaga. Maaring may pagbubuklod na mangyayari, no? Pagbibigisin ng tadhana kung sino talaga yung para sa'yo talaga, no? Ibabalik, maaring mas lalong patibayin ang iyong relasyon kung sakali, no? Kung hindi na siya babalik at talagang hindi na pababalikin ng ating poong may kapalitong tao na to, no? Yung current situation mo ay maaaring dyan ka lumago. So, let's see. What is additional messages tayo within Angel Spirit? Pagdating sa magical fire messages, advices, and of course, a pick card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo with the magical fire messages, advices for you. So, there's a birthday. So, ngayong birthday, guys, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. May birthday kang dadalo ka na maaaring birthday ng person mo. No, at the same time, there's something in business venture. Magkakaroon ka ng business idea, business opportunities, no? There's something, guys, with a trust and follow your God. And there's a new beginning and business idea coming in. And there's a marriage. Talagang ikakasal ka. No, talagang mayroon kang taong makakasama for good, for long term. No, pang matagalan at magkakaroon ng celebration na pagbibigki sa isa't isa. No, what is the yin, yes sir, what is the yin and yang oracle card? And there is something, guys, with the luck and doubt. Alisin mo yung pag-alinlangan na takot mo. No, alisin mo yung pag-alinlangan na takot mo, pangamba. And there's something avoidance. Kailangan mong harapin ano man yung bagay na kinakatakutan mo. Kailangan palaban ka dyan. And there's something assistant with the spirit guides. No, may gumagabay din talaga sa'yo dito. No, meron kang gabay na tumutulong sa'yo. It's either a sensor guides or spirit guides talaga. No? What is the synchronicities represent what? And there's a speaking truth. Ilalabas ang katotohanan kung bakit ka nalulungkot, nalulumbay sa lahat na nangyayari. No, there's an imaginations, ay communications. No, there's a communication. Magkakaroon ng heart-to-heart conversation dito. And there's a star, represent ng healing and recovery. Huwag ka mag-alala, lahat ng bagay nito ay maaaring isa sa naging dalangin mo. No, na maaaring matupad na. Maaaring may mga bagay na hiniling ka na maaaring mangyayari na. What is the romance angels? There's a third party. May third party talaga. So, meron talagang third party na nangyari. No? Meron talagang nagkagusto sa person mo at talagang, di ba, ginayuma siya or maaaring cross-watcher out there, maaaring ginayuma yung person mo. What is that? There's a music. Makakatulong ang music for healing energy daw. For Archangel Michael, your home is protected by angels. No? Ngayon, ang bahay niyo raw ay protektado na ng ating Archangel Michael. What is the Jesus loving quote said? Knock and shall be open to you. So, ibig sabihin talaga yung bahay nyo ay maaaring ginagabay ng ating Archangel at kumakatok na dyan ang ating Panginoon, kailangan pagbuksan. Siguro may mga bagay na nangyayari na ngayon na kailangan mo ipasalamat. No? Hindi man masayang-masaya pero ibinibigay sa inyo ng tamang dahilan o tamang pamamaraan para magtagumpay sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Diba? Minsan kasi may mga hiniling tayo na hindi eksakto sa gusto nating mangyari. Yung pala, mayroong plano ang ating Panginoon na baguhin ang direksyon na para sa'yo. No? There's a direction. See? There's a plan where you want to be. So, ito na yung kumbaga bubuo sa plano mo na magiging maganda na ang takbo ng iyong kapalaran. There's a something na parang may tutulong sa'yo para ituro ka sa tamang direksyon. Angel's number represent with a 1441 with a unique skill. It's time of intense self-development. Focus on your mind, on your craft. You already what it takes to succeed. But practice make you a master. It's also served to find true purpose. Leveling up in your career or business is of priority right now. So, tutukan mo kung saan ka lalago. Tutukan mo kung saan ka magbabago ng eksena, sitwasyon at magtatagumpay. What is the clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation, represent with the deeper waters. No, step out of your comfort zone, explore new depth, no? Kumbaga napakalalim ng mga bagay na pagdadaanan mo o dadaanan mo, kailangan mo makawala, no, sa lahat ng bagay na kinakatakutan mo. Kasi hindi ka makakakilos, hindi ka makakagalaw kung isang bagay na parang naduduwag ka, nangangamba ka sa posibilidad na magaganap. There's a shadow work represent what?
there is something a battle within. So, there is the greater war you wage is against yourself. See? Ang pinakakalaban mo dito yung yung sarili mo. Kasi nagkakaroon ka nga ng takot at pangamba. There's an inner conflict. No, pangamba, takot, pag-aalinlangan. Ayun yung kailangan mong solusyonan. What lies beneath the future? From what lies beneath the future, there is a bag and boo. Talagang may bagay na parang binibigyan mensahe na kailangan mo mag-pay attention. No, parang it's time na para, 'di ba? Na magising ka sa katotohanan, mamulat ka sa lahat ng nangyayari. So there's a clarifying for a life situation. Ignite your soul. Embrace the mystery of life, stay open-minded, and embrace the wisdom that unfold from every experience. Tanggapin mo ang misteryo sa buhay mo, na manatili kang tanggapin ang mga bagong eksena, bagong kaalaman, at tanggapin mo yung bagay na babaguhin sa karanasan mo, at mga bagay na pagdadaanan mo. Kailangan buong-buo mong tanggapin na lahat ng pangyayari na magaganap at mangyayari talaga. What is the part of the light represent what? What is the part of the light? There is an inventiveness. Now, I can take control of my life, shape my reality with creative mindset. I create what resonates most with my heart. Every thought can be transformed into action, allowing me to change my inner and outer worlds. By aligning my actions with the divine guidance, I bright light and purpose into my life. Talaga nakafocus ka. Na talagang, kumaga ngayon, kinokontrol mo na talaga, minamanage mo na maayos ang iyong buhay at binabago mo na ang realidad ng mundo at realidad ng buhay mo na hindi lahat ng mga tao, kumaga sasang-ayunan ka, tatanggapin ka, o kumaga lahat ng mga tao na yan na maaring, kumaga, minsan dyan tatakutin ka, parang pagsisinungalingan ka para lang hindi mo magawa yung bagay na gusto mong gawin. Sa mundong ginagalaw maraming tuso. Maraming bagay na parang sisira na lahat ng plano mo. Nasa sayo na lang yan kung ano yung susundin mo. Kailangan baguhin mo na yung pananaw mo, baguhin mo na yung kaisipan mo na kailangan mong kumilos, gumalaw, at sundin ang yung sinasabi ng iyong damdamin at ginagabayan ka ng ating spirit para magpatuloy at makita ang totoong liwanag sa likod nito. So let's see what is a path of the light represent what. So let's watch this. A path of the light represent what? So guys, kung bago ka sa channel ko, ang path of the light, ay ang yes or no pick a card, sorry. Ang yes or no pick a card, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. Pipili ka within 1 or 2 or 3. Dahil kung bago ka sa channel ko, ang yes or no pick a card, pwede ka magtanong. And of course, isa lang magiging sagot. Dahil kung comment down below kung ano yung magiging magiging sagot sa tanong mo. Comment down below kung ano number na magiging sagot sa tanong mo. Sorry guys. Dahil kung malalaman mo ang sagot dito sa dulo ng reading na to. Okay? Bigay lang ako ng segundo. Number 1, let's start with the number 1. There is a no. Thorns present na handle with care. Sinasabi dito talagang wag mong pilitin yung isang bagay, Kailangan mo pag-ingatan. Wag mong i-pressure isang bagay dahil masasaktan ka lang. Dahil kumbaga kailangan mas maging maingat. At mas maging aware sa lahat na nangyayari, baka masugat at lalo kang magkamali at lalo kang kumbaga mabigo sa kung ano ba talagang gusto mo mangyari. Number 2, there is a yes. Unlock the potential care available. Ito na yung tamang pagkakataon. Malalaman mo na kung ano yung pamamaraan. Anong tama mong gagawin dahil nandito ng susi. Para mabuksan ng panibagong oportunidad. Number 3, there is a no. Turning back, walk away, unreceptive new ideas. Sinasabi dito, wag mo na raw balik-balikan na nakaraan, isipin mo yung panibagong eksena. Kumbaga may mga mali kang kagawian na nangyari na wag mo nang pilitin ulit-ulitin pa. Dahil minsan ka na nagkamali sa nakaraan, baka mangyari ka ulit sa kasalukuyan kung ulitin mo yung ganung scenario or sistema. So guys, this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Pisces.
So, Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. But because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat at see you the next video. Bye-bye and babush.